What is your most embarrassing moment? Ano sa may most embarrassing moment ninyo? I believe kitang tanan na ano? Naagid tayo ika-istorya na atay ika-share anang embarrassing moment. Especially katong mga elementary ta, no? Common kayo. Bitaw, so speaking of kanang elementary ba ta? Pero dili na ko elementary ato. Magpa-enroll ko sa Dumaguete. So from our town, kay 2 hours na siya, biyahe to Dumaguete. And then, bachelor or series man natawag sa amo. And then, van. So, magpa-enroll ko sa first year college, nag-van ko. So, naa ko sa pinakatumoy, mulingkod. Pinakaulahi ba, para way istorbo, nga naay manaog. So, dito gid ka sa sa corner sa van. So, kani ang pinaka-nindot. Kay in the middle of the road kay kanang naglain akong tiyan. So kahibalo naman no. Kung unsay sunod ana, pero naglain akong tiyan, nagsakit akong tiyan. And then mo na siya. Ang inyong huna-una mao gina siya ang nahitabo. So dito ko sa pinakatumoy, gakugos ko sa bag, lingkod ko dito. Kanang pugnan nimo ba? Uy, dili gid sa mapugnan. Eventually, nigawas gid siya. So, basig nyo kung i-chismis ha, gisaligan, betamuan nga secret na ko. So, nigawas siya. So, naaman ko sa pinakatumoy, wagid ko kuan, kung manaog ka, kuan ni. Unya, kung manaog ko, naaman ko sa pinakaulahi, so makitaan diri ang kuan. Unya, manimaho ba? So, wala dyan ko nanaog until naabot sa Dumaguete, until nga ako na lang ang pinaka-last nga passenger. Kung sa'yo akong gibuhat, nakalabay man mig kanang dagat, didto ko nanaog. Natingala ng driver siguro bang anong diri man siya nanaog. Pero naka-realize lang to siya pag naog na ako, ngayon nato day nahitabo. Ligo ko diretso sa dagat, akong gibasa ako ang kaning sa pailalom. So inana aka embarrassing moment ang ako ang na-experience. And then pag Bible school na ako sa amo ang barangay, naami Baptist dito nga simbahan. Nga gamay lang ang congregation God, siguro mga 20 lang ang member. Unya, sa gamay pa ko, nag-apil na ko og kanang DVBS, Daily Vacation Bible School. So, pagkabalita nila nga nag-Bible School ko, pag uli na ko dito, lipay kay akong maestra. Naapa man dito akong maestra sa DVBS, sa una. So, lipay kay siya. So, sem break man to, unya kay karon kay naa may liga basketball. Unya kung sa barangay ka, di ba nindot kay nang liga sa barangay? Kay tanang tao ba mo adto dito magnanaw? Di ba no? Diri sa ato, wala man tay pakialam kung naay magliga-liga, agyan labyan ra nato. Pero naatay bisita no. Pero sa barangay kay unsa ni? Diri ra ta matanaw ay nang kuwaknet dira. Karon kay liga man, Domingo pa gid ha? Liga. Na ako sa Bible school, nag-sem break, lipay ka to akong teacher, unya liga man. Agoy si Kadilig, si Adrian, liga gid ko. Duha ko basketball. Morning, and then wala ko ni simba. Unya, imagine ni mo na ako sa Bible school ato, unya nag-sem break lang. So bad kaayo no. So dili man nalipay ang Ginoo, wala man siya nalipay, so nasikhan ko kani. Kung makaduol mo sa ako kanang naani siya sa mad, nasikhan ni siya, unya nabali ba? So inana ka kuan ang Ginoo, inana ko niya palangga no nabali. So dugo unya dalon mi sa kanang unsa ni clinic. Okay, kani ang embarrassing moment ana. Kay sa clinic ang midwife didto kay katong akong teacher sa DVBS. Grabe no? Embarrass kay ko pero iya hatong gibubag alcohol bata na mauna kay Domingo nganong nagduwa kag basketball ano no? So embarrassing moment para kay to sa ako. Grabe no kay ulaw kay ko sa iya ba. So nangay kog sorry sa iya nga dili na to nako usbon nga magduwa og Sunday og basketball. And then sa next na to nga slide kahibalo ta aning tanan no? April 8, 2021, katong Miss Universe.
nga si Colombia ang gikoronahan una sa host nga si Mr. Steve Harvey. Okay? Gikoronahan si Miss Colombia, ang iyang pangalan si Ariadna Gutierrez. And kahibalot ang tanan nga si Piat to, di ba? Si Piat. So unsay gibuhat, gikuha ang corona sa iya ha. Gibalhin sa Miss Philippines nga si Peya. Si Peya horseback. Basta murag horseback. Gibalhin sa iya ha ang corona. So that was an embarrassing moment for Miss Colombia and of course to Mr. Steve Harvey. Unya dili na siya national television na siya and then worldwide television na siya nga grabe ka embarrassing, no? Kung ikaw si Miss Colombia but basig maluya imuhang tuhod ba no, makuyapan ka pero grabe ka embarrassing moment. So, please stand with me. Atong basahon Revelation chapter 3 verse number 11. Revelation chapter 3 verse number 11. Ingon sa Bible, ay kung naana mo, palihog sa amen? Okay, atong dunganon sa pagbasa, o sa laman ni ka chapter, book, chapter, and then ang isa ka verse. Ready? Read. Revelation chapter 3 verse 11. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Okay, so in heaven, naatay mga crown nga ihatag ang Ginoo. Each of us kay naay naka-prepare nga crown, but wala nooy mistake in crowning in heaven, but there are embarrassing moment nga kani nga crown, katong gi-illustrate ni Pastor Mike ba? Nga kani nga crown imuhata na ni. Pero kay niundang man ka, ihatag nako ni sa uban. So, dili lang kay diri sa kalibutan na ay embarrassing moment. Also in heaven, maka-experience gihapon ta anang embarrassing moment. So this evening, God wants us to be reminded sa ato ang mga commitment. And ang title sa atong mensahe, Keep the Crown. Keep the Crown. Pray ta, Father in heaven, salamat Lord sa imuhang kamaayo, Lord. Salamat sa Lord sa privilege and opportunity, Lord, nga imo kong magamit to Lord tonight. Sorry Lord sa akong mga sala Lord nga nabuhat. We praying Lord for good health sa among pastor Lord, ayuha siya Lord palihog. Sustain Lord sila palihog, family, Pastor Michael as well. Tagay sila Lord God palihog mayong panglawas Lord. And I pray Lord nga magamit na minimo Lord, magamit karon nimo Lord ang imong mensahe maka-encourage na sad sa amo and to be reminded, Lord, sa mga commitment nga mapadayon gid mi, Lord God. Kaya ang among crown nga gahulat sa heaven, Lord, dili unta na moabot sa point nga mahatag nimo sa uban, but maangkon gid namo Ginoo. I praying, Lord, all these things in Jesus' name I pray. Amen. Palihog amang lingkod. So keep the crown. Ingon sa Bible nga victorious na ta. Okay? Wala na tay kinahanglang buhaton nga makigbisog when it comes to defeating Satan. Kay we are already a champion. We are already a conquerors ingon diri sa Bible. But ang atong buhaton na lang is to maintain. Okay? To maintain our stand, to maintain sa ato ang pagka-victorious, and to maintain sa ato ang kung unsay naa sa ato. Manang ingon sa verse nga, hold that fast which thou hast. Okay? Kung unsa nang naa sa atoa karon, ato na siyang kuptan, that no man take thy crown. Okay? Hold fast means to remain tightly secure. Okay? Kahibalotang tanan ana, firmly committed to something, often implying perseverance and steadfastness in the face of challenges. Okay? So in other words, ang hold fast is adhere, cling, endure, persevere, maintain, grip, stick, and uphold. So mao na atong buhaton. Ingon sa Bible, hold that fast which thou hast. So unsa maning naa sa ato nga atong i-hold fast, atong nga maging firmly committed ta. Unsa maning naa sa ato So number 1, hold fast to your faith. Okay? Hold fast to your faith. Ingon sa Hebrews chapter 10 verse 21, let us hold fast the profession of our faith without wavering.
Okay, sa point number 1, skip ra dito no sa 2 John chapter 1 verse 8. Ayon na to Hold fast to your faith. So basig ma-distract mo no para sa ako, pero ayon na mo kuan dito sa iya. Diri ra mo tanaw kay makapuyon ra na siya lupad-lupad dira. Okay? Let us hold fast the professions of our faith without wavering, ingon diri sa Bible. So dili nato i-hold fast ang atong salvation. Okay? Let us understand nga kaning faith nga ginasulti diri, dili ni siya nga faith nga atong salvation. Because ang atong salvation dili man kita ang gakupot. Amen? Dili kita ang gakupot. Ang gakupot sa atong salvation kay ang Ginoo. So muna nga dili bisag kita mismo dili ta makapawala sa ato ang kaluwasan. Nor death, nor life, nor principalities, nor any power, nor height, nor unsa pa man. Dili makapahimulag sa gugma sa Ginoo sa ato ang tanan. Okay? So ang Ginoo mo'y gahold sa ato ang faith, sa ato ang salvation. Kaning hold fast to your faith nga ginatawag diri is ang kaning ato ang mga belief. Okay? Kaning atong mga doctrine sa Bible. Mao na ang ato ang i-hold fast. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ingon sa Bible, take heed unto thyself and unto the unto the doctrine. Ingon diri sa Bible, continue in them. Padayon sa mga doktrina. Ingon dira, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Okay? Palihog ko abri sa door para makagawa siya Thank you. Kasi wala siya agianan ba? So take heed unto thyself and unto the doctrine. Ingon diri sa Bible, continue in them. Okay? Daghan kaitag na balitaan nga faithful sa una, mao ni siya ang theme sa mensahe sa last Wednesday nga gidala ni Pastor Johnny. Faithful sa una, grabe mo extension classes, grabe mo soul winning, grabe mo defend sa ato ang faith, and then all of a sudden mawa. Okay? So ang iyahang crown, okay, atong hinumduman, ang atong timan-an, na ato siya crown tana. Pero wala man siya nag-hold fast. So asa nagihatag? Ang ingon sa Bible, that no man take thy crown. Kuhaon to, ihatag to sa lain ang iyahang crown. Kaya wala man siya nagpadayon. Ingon dira sa Bible, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Unsay pasabot ana? Kay usahay sakto ang atong doktrina karon naidaghan sa online nga mga Baptist defender sa una pero karon ni liso sila ba. So ang ilahang ginatudlo ang mga tithing. Naara ba sa Bible ang biblical pud ra ba ang ilahang mga ginagamit? So kung kita nga alanganin ta sa ato ang pagtuo, alanganin ta sa atong doktrina, makaingon kita nga tinuod no? Nganong mag-tithes pa man ta? Nganong mag-tithes pa man ta? And some of them would teach nga si Jesus Christ pagkamatay niya nagsuffer pud siya sa impyerno. Ana sila because the wages of sin is death and Jesus Christ kay nagkuan man siya, nag-replace man siya sa atoa, nagbayad man siya, nagsuffer man siya from the penalty of sin in behalf sa atoa. So meaning to say, namatay siya sa cross and then musuffer po siya sa impyerno. Kaya mao may atong dangatan pero kay gikuha man niya. Okay? So mutudlo po sila ana nga moadto si Jesus Christ, niadto daw si Jesus Christ sa impyerno. Pero mga kaigsunan, ingon diri sa Bible, take heed unto thyself and unto the doctrine. Hold that fast which thou hast. Hold fast to your faith. Ato ning panindugan, ato ning pakigbisugan ang ato ang gituuhan. The virgin birth, the salvation by faith, tanan, daghan tay mga doktrina, the Trinity, okay? Mauna siya, daghan kay itang mga doktrina, mga kaigsunan, nga ato ang paningkamutan, nga kanang firmly, nga ato ang hold kuptan. 2 Timothy chapter 3, verses 14 to 17. Ato na to palihog, 2 Timothy chapter 3. Okay ra mo? Nakagawas na siguro siya ba? 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17. Unsay giingon sa Bible? But unsa?
Say it with me. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing whom thou hast learned them. Verse 15, at that from the child thou hast known thy holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Okay? For reproof, for correction, for instructions in righteousness. Unsay purpose? That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Mo nag-ingon sa 2 Timothy chapter 3. So hold fast to your faith. Naatay daghan gituuhan. Okay pa karon mga kaigsuunan kay for example, estudyante pa lang, no? Naaman diri. Kung dili mo simba, suko man si mama magpapa, naamay mo call sa ilahang attention. Okay pa na karon. Makita nato na sila every service, naa na sila diri. Faithful kay na sila tan-awon. Pero the moment nga mag-college na, mo separate na sa family, hinahinay na siya. Hinahinay na. So mo na siya admonition and reminders po ni sa mugawa sa ina, no? Sa ato asad, mag-out of town, mo-transfer mo balay, hold fast to your faith. Hold fast to your faith. Kanang, unsa ni? Pag abot na sa college, maginahinay naggawa. Musamot na kung maka-income na. Karon kay maka-income naman, di naman manghayo kay mama magpapa. Nganong buyagon mong kunimo ma? Nganong buyagon mong kunimo pa? Kaya na nako mo stand sa ako ang kaugalingon. So dili na maminaw. Mawa na sa iyahang pagtuo. Nawa na sa iyahang mga gidak-an nga mga doktrina. Hold fast to our faith, to our doctrine, standards, and practices. Okay? So diri, okay pa kayo ta. Pero matwist ang atong mga standard once nga mawa na ta diri sa ato ang panagtapok. Kapila na ingnan nga dili ayaw pilia ang mga unbeliever. No? Kapila Bible na siya, dili na siya Baptist nga doctrine. No? Dress modestly. Kapila man mo isultihan ana, no? Anong dili naman mutuo ang mga tao ana? Nga mao man ay standard nato. Mao man ay gina-practice nato ever since. Deuteronomy pa lang, Old Testament pa lang, naanay distinction ang sinina sa babae ug ang sinina sa lalaki. Nganong because naanata sa millennial age nga ginatawag sa Z nga unsa na generation, dili na ta mutuoan nga mga standards ngano man na siya. Okay? Hold fast to the doctrine, to the standards. Pero tuyoon gyud. Tuyoon gyud. Ay, kaya ang naaman mi kauban sa simbahan, unbeliever man iyahang bana, na okay raman sila. Sigurado ka? Sigurado ka? Kahibalo ka kung unsay ilahang experience kada adlaw, unsay ilahang mga struggle. Kay kung inana man lamang ang ato ang huna-huna nga okay raman lagi. So atong gisulti nga dili tinuod ang pulong sa Ginoo. Nganong i-command man na sa Bible, unsa may fellowship sa darkness o sa light. Giingon sa Bible, unsa may fellowship sa anak sa demonyo o anak sa Ginoo, unsaon man na nila pag-fellowship. Pero nganong musulay man kita, ay okay man to si titag tito lagi. Unbeliever man to si tita. Okay man to lagi si kuan, si uncle, kay unbeliever man to akong uncle. Na okay man lagi sila, sigurado ka? Sigurado ka? Kaya ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo, naagi na siya'y latos kung mo disobey ta. In disobedience, there is a curse. But in obedience, there is a blessing. So nganong musulay man kita? Nganong muhawa man ta sa ato ang faith, sa atong doctrine, sa ato ang standards. Ingon sa Bible, abstain from all appearance of evil. Wala man ko ni inom, pero ang imong mga lamisa na ay tanduay. Wa man kun inom ato, selfie ka, gimayday pa nimo. Gina-defile nimo ang ato ang biblical nga standards. Hold that fast which thou hast, mga kaigsuunan. Kung dili ka gusto nga maimbaras ka one day in heaven. Kay dili pwede nga, Lord, sa una nagkuan man ko, elementary pa ko, grabe na ko ka faithful, dili na siya pareha sa
dili na siya pareha sa grading system sa ato ang school nga kung dako imuhang first semester, mabawi-bawi na kung dako imuhang preliminary, unya na gamay imuhang score pag final, so mainat-inat pa, dili inaana ang crowning sa Ginoo. Ingon diri sa Bible, hantod mahuman, ingon diri, hold that fast which thou hast. Ang atong mga doktrina, ang atong mga standard, ang ato ang mga practices, ato na siyang ipadayon. Amen? Okay ra mo? Hold fast to your faith. Hold fast to your faith. We still believe that the Bible tells us nga Sunday ta mag-gather. Kaya mauna ang we commemorate the resurrection of Jesus Christ. Sunday ta mag-gather. But some would say nga worship daw ta sa evil. Ga-worship daw ta sa devil kay Sunday man ta gatapok, no? Pero mauna siya ang atong doktrina. Okay? Daghan pa tayo gina-practice, daghan pa tayo mga doctrine sa Bible nga ato ang ginasunod. And ingon diri sa Bible, hold that fast which thou hast. Kalain kayo pametiyon nga some of us, no, in behalf sa ato ang pastor kay istorya mo po niya sa ako, no? Kanang face to face ba nga sakitan gani nimo ang simbahan? Imuhang pasakitan imuhang pastor. Pastor, nagwali ka nga unbeliever, dili pwede uyabon na, unbeliever akong uyabo. Okay man. Pastor, tanawa, imuha siyang ginapasakitan face to face. Ang simbahan, ang standard nato, imuhang ginapakita gyud sa tanan nga, look at my girlfriend, look at my boyfriend. Imo ging ginapakita face to face, kagrabe nimo ka, no? Kagrabe nimo ka disobedient not only to the church but also to the Lord. Remember nga kaning balaod kaning mga standard nato based ni siya sa Bible. Dili ni siya ato ang standard as a church. Kaya ang atong final authority ang Bible man. So ang atong mga standard, ang ato ang mga practices based na siya sa Bible. Kung imo nang mag-disobey ka ana, meaning to say, i-direct nimo og disobey ang ato ang Ginoo. Mangawat ka sa imong tithes, mag-critics ka sa man of God, dili nimo tagaag value ang ato ang pagsimba, ang atong pagtapok, not forsaking the assembling of ourselves together, pero wala nimo na ginatagaag value. First nimo nasa imong mind, first option nimo, travel ka Sunday. Kay mao'y pinaka-free. Yes, I understand. Ako naka-travel po kog Sunday. Kadumig SLC, nag-bless training me sa Davao, ka-travel kog Sunday. Pero wala may choice. I believe some of you inanasad na-rebook inyong flight, unya kung mo basta daghan kayo mga reason, pero kung una nimo nga option, Sunday ta travel. Without any reason, ang imo lang reason kay mao man goy pinaka-free. Nganong dili man ka travel og Saturday, nganong dili man ka travel og Sunday evening. No unahon gyud Sunday morning, Sunday afternoon, mao gyud atong pilion. Okay, I understand again, naka-travel po kog Sunday. I understand na agi times nga wala gyud tay option. Wala tay mahimo. Naay mga board exam nga Sunday, naay mga unsa man entrance exam, admission exam nga Sunday. So naay mga inana, naay mga butang nga dili nato makontrol, but there are times nga pwede ra gud nato i-change ang atong schedule. Pero we choose to disobey. Hold fast to your faith. Hold fast to the doctrine, to the standards, to our practices. Salamat sa Ginoo nga ma-preserve nato atong music. Okay, there are churches, there are Baptist nga wala. Ganahan na sila. Sayaw-sayaw na sila. And kita kung dili ta bantayan, maganahan pa diya ta. No, kana mag-practice mi sa choir, kita tag mga tawo maganahan oy, kanang upbeat ang mga kuan. Kung dili ta bantayan, so ato na siyang mag-aware ta ana. Kay mawala na ning mga tao nga magbadlong sa ato unya kamo na lang mabilin. Na, possible. Sayaw-sayaw na punta diri sa Baptist. Okay? So atong mga practices, ang ato ang mga standards, hold fast to
to your faith. Next, number 2, hold fast to your duty. Ecclesiastes chapter 2. Oh, that's my Ecclesiastes chapter 12 na siya. Ako ano siyang sayop. Ecclesiastes chapter 12, verse number, unsay gingon sa Bible, 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Unsa? Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ecclesiastes chapter 12 na siya. Sayo po na. For God shall bring every work into judgment, and every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So hold fast to your duty. Unsa may ato ang duty? Kahaglukan ang Ginoo ug atong ikip ang iyahang commandments. Kahadlukan ang Ginoo at padayon nato i-practice ang mga commandments sa Ginoo. Mao na ato ang duty. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always, unsa? Abounding in the work of the Lord. Usahay, ma-abound ang ato ang time sa social media, no? Abound ang ato ang time sa lain nato nga mga ganahan nga mga butang. Sa sports maybe, unsa pa man, mo-abound ta sa ato ang mga passion, painting, unsa pa man, planting, farming, daghan tayo mga butang nga mo-abound ta ba. But ingon diri sa Bible, always abounding in asa? The work of the Lord. Ngano man di ay kada adlaw naa ka diri simbahan, ngano man di ay kada ministry naa ka, ngano man di ay nga tanang kuan pwede apilan nimo. Kay mao man giingon sa Bible, always abound in the work of the Lord. Grabe ta maka-overtime sa trabaho, grabe ta ka-early sa trabaho, pero sa bluhaton sa Ginoo, sakto-sakto lang gyud. No? Pag 4 na ka. Pag human sa preaching, closing song pa lang, na, sirit na ka. Ano? Pero sa trabaho, sayo kayo ka dito. Unya, ikaw pa yung pinakaulahi mo gawas. Overtime pa ka. Ga-abound ka. Pero sa bluhaton sa Ginoo, wala. Mo nagingon sa Bible, we are to abound in the work of the Lord. Kaya nga no, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hold fast to your duty. Hold fast to your duty. Unsa may atong duty? In the ministry. Galatians 6:9. Be not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Mao nagingon sa mensahe last Wednesday nga sa una faithful man ko dira sa extension class. Anong karon wala naman ka. So katong crown nimo ihatag na to sa uban sa nagpadayon. Nakuha na to? Wala kay crown ato. Kay wala man kani padayon. Aning extension class, aning soul winning sa una grabe ka kay soul winner, grabe kay ka mag-study sa Bible, visitation diri, visitation didto, pero karon wala naman. Wala naman ang crown nimo ihatag na sa uban sa nagpadayon. Mo na giingon sa Bible, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Maembaras na ta. Sige tag tindog-tindog didto. Pag awarding na, wala ginatawag atong pangalan ba? Unya maingon si Jesus Christ, Brad, dali ragod. Oh, Brad. Adrian, dali ragod. Kanang crown ni Kuan. Kita kanang crown ni Sir Samuel. Imuha ng duha anak. Imuha ng duha anak. Pero wala man ka nagpadayon. Grabe ka sakit, no? Grabe ka sakit. Naatinood kay mansion, pero di ba, kita gani, kung wala gani tayo award sa school, para ganito ma-depress, di ba? Di ka ma-honors A, dili ka makatagaag award sa school. Bisan gani sa trabahoan. Kung lahi ang ma-promote, lahi ang matagaag award, malain ba ta? So how much more ka nang dito sa langit, nga billions ang iyong audience. Unya si Jesus Christ ang maghatag sa reward. Unya wala ka kadawat og award. Wala man ta nagpadayon. Padayon in the ministry, in the church. Psalm 23 verse number 6,
Ingon sa Bible, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And unsay ingon ni David, I will dwell in the house of the Lord forever. Muna akong ginasulti, diri okay pa. Kinailhan man ta sa mga tao. Pero kung mubakasyon ta, mubalhin tag lugar, moadto ta ani nga lugar, wala na nato gina-consider ang simbahan. So ingon sa Bible, I will dwell in the house of the Lord forever. Imong duty to be in the ministry, to be in the church, duty nimo in your business and in your career. Hold fast to your duty. Naa kay duty, naa kay obligasyon sa imuhang business o sa imuhang career. I understand we all aware nga kanang Matthew 25 is speaking about katong mga talents. Diba? Naay gitagaag 5 ka talents, naay gitagaag 2 ka talents, and then ang isa gitagaan og 1 ka talent. So dili na siya kay literal nga talent. Okay? But somehow magamit nato siya sa mga talents pod nato. But ang meaning ana is resources na siya or ability. Kay ang talent sa Bible represent man na siya sa kwarta. Okay? So gitagaan kag 5 ka abilidad. Naa kay resources nga 5. Okay? So meaning to say, kung unsa imuhang negosyo, gitagaan ka ana nga talent, gitagaan ka ana nga resources paggamit sa Ginoo. Amen? Kung unsa imuhang career, mo nagingon sa ato ang pastor, kung doctor ka, be a doctor for the Lord. Kay maunay ability, maunay talent, maunay ability nga gihatag sa imuha sa Ginoo. Okay, 5 man ka talent, doctor na siya, pianist pa siya, singer pa siya, unsa pa man. Grabe pa siya mo serve, grabe pa siya mo exhort, grabe pa siya mo give. So inana ang mga talent nga ginahatag sa ato sa Ginoo. Okay? So pero hold fast to your duty. Magamit ka until mamatay ka. Paggamit sa Ginoo. Kay ngano dili na nimo madawat noon ang crown kung dili ta mo persevere. Dili ta mo padayon. Hold fast in your business and in your career. Hold fast to your duty in our testimony. Matthew 5:16. Unsay gingon sa Bible, let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your God which is in heaven. Glorify, hold fast to your duty sa ato ang testimony. Grabe kay ni siya ka crucial mga kaigsuunan. Kay pag anhin nila mama og ni akong tita, ako silang gisultihan sa inyohang gibuhat sa amo ko ay nani lahang kuan, nagpray sila sa amo, naghatag sila sa amo og kanang second offering. And then taod-taod, naaman sila mama og si tita nako didto, naay mo hatag og fruits. Masaka sa taas ba? Unya naay mo hatag sudan, naay mo hatag og sinina ni baby, naay mo hatag og magagamit ni baby. So ako sa silang ginasultihan nga mao ni siya ang akong mga kauban sa simbahan. So nakaingon sila, "Lak, kanindot sa inyong simbahan, no?" Nindot atong testimony ba? Nag-joke pa gani sila nga, balhin na lang mi sa baptis. Balhin na lang daw sila sa baptis. Pero, ikaw dili, maninana. Kay, dapat maluwas ka. So, naka-explain na po dag salvation. Kaya di pa man itong mga luwas. Akong mama, kapilanan na nashiran, pero magbalik na siya sa amua. Katoliko rin hapon na siya masimba. Magkuhan na hapon na sa Santo Niño. Walay total nga conversion ba? Hasta akong tita. So, salamat sa Ginoo nga nakaanhi sila. Dili pa gid sa simbahan. Nalimot ra ko nga magdala sila kanang dili sila kay puro ang ilang dala puro karsonis. Kay naog ra ni sila nya daghan kay mga young people, daghan kay mga unsa ni mga members nga naa diri nya magkarsonis. Ang mama sa youth director ga karsonis. Agoy, issue na day no. Pero salamat sa Ginoo nga maka-explain ko ana mga unsaved pa to sila. Kinahanglanon pa to sila nga ampuan. Nalimot ra jud kog ingon nga magdala sila sayal kay naami sa church compound. And I explained to that to Pastor Johnny, and ingon si Pastor Johnny nga kasabot ra siya. Okay, so para sa inyo nga mga na-stumble siguro, so mao na siya reason ha. Mas na-stumble mo sa ako ba? In our testimony, outside sa mga linya
katong na hospital, pa mi sa hospital, magpalit mi pagkaon, magpalit mi sa butika, linya biya. Unya ikaw nga gadali, di ba no? Yan ay mo singit nga mga senior, sorry sa mga senior, na mga senior nga entitled ba? No, pwede naman ko mingon nga, excuse ha, senior ko dong, wanang pwede ko masingit. Kaya maingon man kita nga, ay sige ma'am, kay senior man ka. Pero na ay mga senior nga, diretso ro ano, kasulay mo? Naay nana. Pero matest imong patience ba? Pero testimony. Bahala gadali ka. Dili ka mo react. Mahimo gyapon kang blessing. Okay? In our testimony, in sharing the gospel. Ingon sa Bible, we are witnesses both in Judea, Samaria, in Jerusalem, and unto the uttermost part of the earth. Maunay atong duty. Dili lang kay sa ministry, dili lang kay church attendance, dili lang kay sa imuhang negosyo, mahimo kang light didto, carry the light, mao na special number nato no? Carry the light sa business, sa trabaho, i-carry ang light nga si Jesus Christ sa ato ang testimony. Let our light shine before men. And then in sharing the gospel. Naaunta na siya sa ato abermi. Kay kita na blessed ta naata diri sa simbahan because somebody shared to us the gospel. Okay? So muna siya nga every opportunity, ang mga nurse, matagaan na to gospel tracts, unya sugda na to istorya ba, nya kay busy man manghawa, pero at least we try. No? Kanang mga billing counter, mga billing personnel, pangtagaan na tong tracts, kay maunay ato ang duty. Maunay atong duty as believers. And then next, during your young age. Kung naapa mo sa Ecclesiastes chapter 11 verse 9, rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. So naigingon diri nga, walk in the sight of thine eyes, walk in the ways of thine heart. Ang mga youth, ang mga young people, kaagi magitatanan og young people, grabe na og mga desire. Okay? Kung maingon tag desire sa kasing-kasing kusgan kay na sila. Isog kay na sila mga desire. Ganahan ko moingon ani. Ganahan ko buhaton ni. Isog pa kay nag mga desire sa ilang kasing-kasing kay mga young people pa man. So ingon dira sa Bible, dapat maka-align ta sa will sa Ginoo. Know thou that for all these things God will bring thee into judgment. So be careful sa inyuhang mga desire. Basi mawa mo sa passing ba? Mawa mo sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay sobra nakataas ang inyuhang mga ambisyon sa kinabuhi, and then malimtan na nato ang Ginoo. Ecclesiastes 12:1, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Matiguang na ka, di ba na ay kuan nga, kung tiguang na ka, kung day off or holiday, kung sa'yo mong buhaton? Di ba matulog na lang ka? No? Wala naman kay pleasure. Aning mga butang, aside sa mga gracious ladies, no? Pero kita kapuyan na to, tulog na lang ta aning day off. Tulog na lang ta aning holiday. Pero kung batanon pa ka, bisag bilar pa karon nga gabi, outing ugma, bilar na pod, laag na pod next day, kay grabe pa ka kusgan. Pero yung sa Bible, remember now thy Creator. Paggamit sa Ginoo, bahalag diri mo magbilar-bilar, pastor no? Bilar mo prepare for orchestra workshop, for youth camp, unsa pa na nga mga activities sa simbahan, mabilar mo, ihatag ang tanan ninyong kusog diha sa Ginoo because that is your duty. Okay ba ma? That is your duty. And then what else? Not only during our young age, but during your old age. During your old age. Psalm 92. At doon na to, Psalm 92. Kay sometimes, uban nga Kristohanon, kay moingon po nga naay retirement ang pagka-Kristohano, no? Psalm 92. Walay retirement ni ang atuang pagka-Kristohanon. Psalm 92 verse number 12. Naano mo? Kung sa gingon, the righteous
shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Verse 13, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Kung sa gingon sa 14, they shall still, okay? Bring forth fruit in, unsa? Old age. So, sa atong mga mature na nga mga kaigsuunan, no? Naapaday tay mabuhat sa Ginoo. Ingon sa Bible, they shall bring forth fruit in old age. They shall be, unsa na? They shall be fat and flourishing. So okay ra din yung manambok ta, no? Basta planted ta in the house of the Lord. Kay mo na ingon sa Bible, to show that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Continue to hold fast to your duty even in your old age. Pwede pa kaayo ta manganta, oy. Pwede pa kaayo ta mag-encourage. Pwede pa kaayo ta maka-chat. Pwede pa kaayo ta maka-pray. Pwede pa kaayo ta mga lagad sa Ginoo even in old age. Okay? So hold fast to your duty. Glorify God in everything you do, in your marriage, parenting, schooling, at work, and in every area sa imuhang kinabuhi. Number 3 and the last, hold fast to your love for the brethren. Hold fast to your love for the brethren. Balik ta dito sa Revelation chapter 3. Okay pa ma? Revelation chapter 3. Kung imo nang basahon from verse 7 to verse number 11, nag-speak na siya, gi-address na siya to the church of Philadelphia. Okay? And then, maurin na siya nga church sa Bible, sa kani nga chapter, maurin na siya nga church nga walay negative nga gisulti si Jesus Christ. Kanindot na? Maurin na siya nga church. And mauna siya ang admonition ni Jesus Christ, verse 11, hold that fast which thou hast. Ipadayon na ang inyuhang ginabuhat, that no man take thy crown. So hold fast to your love for the brethren. Philadelphia in Greek word, that is Philadelphos. Okay? Philadelphos meaning brotherly love. Okay, ginagamit na siya karon sa USA nga Philadelphia nga city. Unya kung kailan mo ana ni Embiid sa 76 years Sixers nga player. So gihimo nila hang kanang ang Philadelphia is the city of brotherly love. From the word Philadelphos. Okay, so mao na ang theme, mao na ang gisulti diri sa verse number 7 to verse number 13 nga dapat magpadayon ang inyuhang gugma for the brethren. Philadelphia is a church filled with love for each other, rooted in love for the Lord and His Word. This mutual love creates the perfect environment to express their devotion to the Lord and His teaching. Di ba no? Kanindot biya mag-worship sa Ginoo kung wala tay kaaway? No? Itoy. For example, na ako'y kaaway karon, dili kayo murag lain sa kayo mag-preach ko diri no nga na ako'y kaaway. Na ba ko'y kaaway diri o wala? Lain kayo. Na ako'y utangan, for example, nya mag-preach ko diri, pangit kayo. Na ako'y atraso sa inyo ha, lisod kayo mag-serve sa Ginoo kung inana. But kung ang mutual ang ato ang love to each other, it creates a perfect environment to express our devotion to the Lord. Makapangalagad tag sakto sa Ginoo. Sa Bible nag-ingon nga bisag mag-offering ka, before nimo ihulog ang imuhang offering, dapat mangayo sa kagpasaylo sa imuhang nakaaway, sakto? So sige tag-offering na atay mga kaaway, walay vain ra na ang imuhang offering. Ingon sa Bible, ayaw sa nagihulog, adtua sa ang imuhang brethren, pangayo sa kagpasaylo. Sakto? Much more kung si pastor imuhang kaaway, no? na kay kasuko sa atong pastor niya, wala gisilbi gyud. Tibuok nimong oras nga naa diri sa simbahan, wa gina siya pulos. Vain gina siya.
Di ba, katry mo nga kanang gaaway mo sa imuhang asawa. No, try pod mi ana oy. Di ba? Pero salamat nga na I welcome ba? Welcome. So dito na ta. Sorry. Sorry, manimba na ra ba ta, no? Salamat sa Ginoo nga na I welcome song kay kung naglainay mo buot, shake hands gyud mong duha gyud, no? Unya usay may pa si Pastor Mike nga say hi to your seatmates or to the one beside you. So kung naglainay mo buot, so tarungon gininyo inyong buot kay ngano magsimba man ta sa Ginoo. Okay? Atong offering, atong pag-serve sa ministry, it creates perfect environment nga ma-express nato atong devotion diha sa Ginoo. John 13:34 to 35 naara na sa screen. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. Kay ngano, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye love one another. Then next, Romans 12:10, naaratanan sa screen para dili na ta mag be kindly affectionate one to another with brotherly love. In honor, preferring one another. Ikaw sa una, linya sa taho, Brad. Ano no? Ikaw sa una, sister, sa taho. Kay okay pa man ko, ano? Pero kita mo, wala bitaw ka witness. Preferring one another. Next, Romans 13 verse number 8. Owe no man anything. Hala. Nakautang ra ba no? Pero owe no man anything, but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Mao nay law sa Ginoo nga to love the Lord thy God. The second is this, to love thy neighbor as thyself. Galatians 5:13. Galatians chapter 5 verse 13. Hapit ta. For brethren, ye have been called unto liberty. Only you use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. 1 John chapter 4. Ato ta. 1 John chapter 4. Last verse nato for tonight. 1 John chapter 4, verse number 7. Unsay giingon sa Bible? Beloved, unsa? Let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God. So, magduda ta kung sige ta palaaway ta, wa siguro ta na born again. Kaya kung na born again ta, we have passed from death unto life, and we love the brethren. Okay? So, and knoweth God. Verse number 11. Beloved, if God so loved us, we ought also to, unsa? Love one another. Verse 12, no man hath seen God at any time. Okay? Walay nakakita sa Ginoo at any time. Pero unsaon pagkakita sa mga unbeliever sa Ginoo? Unsaon? Ingon diri sa Bible, if, unsa? We love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Mano makaingon sila nga, I see Jesus in you. Wala may nakakita sa Ginoo, but if we love one another, makaingon gid sila nga, ani gid ning mga Kristohano, no? Nakakita ko sa Ginoo sa iya, ha? Kakita ko ni Jesus Christ sa iyahang kinabuhi. Mao na giingon sa verse, if we love one another. Keep thy crown by holding fast to your faith, holding fast to your duty, holding fast to your love for the brethren. The crown of life are appointed for all who are true believers. By negligence or unfaithfulness in duty, we may be deprived of the glory which we might have obtained if we have been faithful to our God and Savior. We need to be on our constant guard, that in a world of temptation where the enemies of truth abound, we may not be robbed of the crown that we might have worn forever. Okay? Sayang kaayo, embarrassing kaayo, nga para natana to sa atua, but wala nato na dawat, gihatag sa uban. Our ultimate goal as Christians is that kaning word, well done, thou good and faithful servant. Mao tanan na atong goal. Number one goal in life.
nga moingon si Jesus Christ, "Well done, thou good and faithful servant." Ang goal ninyo as friends, no? Mao na atong i-goal as friends. Ato ang barkada nga ang atong i-goal nga one day kitang tanan ingnan ta ni Jesus Christ nga, "Well done, thou good and faithful servant." Mao na inyong goal as a family. Nga one day mag-atubang ta ni Jesus Christ. Rumors of wars are naana, the end times, the signs of the times, naana, trumpet sound na lang yun. Trumpet sound na lang yun. Dili na ta mag-goal nga magdato pa ta, or kung tagaan kag privilege sa Ginoo, salamat sa Ginoo. Pero ang atong i-goal is, mao na siya, when Jesus say, "Well done, thou good and faithful servant." Okay, so sa Revelation chapter 3, ganihar ako nag-wonder aning, and dili po ni sa bago nga doktrina ha, Sir Chris and kinsa pa man diri, every man nga naa diri. Pero sa verse 7 ang gi-address unsa gani? Revelation chapter 3, "Unto the angel of the church in unsa? Philadelphia." So kung imo nang basahon in previous nga mga verses, 7 churches na ang ginaistoryahan dira. Okay? Okay? So, ang kaning atong gibasa, church at Philadelphia. So, ang gi-address ni Jesus Christ nga thou, meaning, ang tibuok simbahan. No? Nakuha na to? Kaya mao man na iyang kaistorya, mao man na ang Church of Philadelphia o kamo diri, nindot kay inyong gibuhat, "You keep my patience," naamoy key nga mo-open mo sa door, dili na ma-open sa uban. Kung inyong siradan, dili na pod ma-open sa uban. So, daghan kayo appreciation si Jesus Christ to the Church of Philadelphia. So, pag-aabot sa verse 11, "I come quickly, hold that fast which thou hast." Okay? Ganiha atong gi-personalize. Okay? Gi-personal ang kaning thou. Ang ato ang faith, ang atong duty, ang atong love for the brethren. Pero kanang bright man gid tang kamong no, mas maayo man gid mo sa ako sa English. So kaning thou dire, meaning to say, kinsa man ang Church of Philadelphia. Ano na to? Inyo nang basahon sa inyong balay, mao na po inyong nagwonder ko ba? So, inani di ay, dili lang di ay ang atong reward kay individual. Mao di ay localized ta because naabot tay award, naabot tay crown as a whole. Nakuha na to? As a whole. Kamo diha sa Capitol, naamoy reward because nagbuhat mo inani, nagpabilin mo sa inyong faith, nagpabilin mo sa inyong duty, naghinigugugmaay mong tanan, dali mo diri kay dawatan ni inyong reward. O na to? Para sa tibuok Church of Philadelphia. Siguro nakadungog mo ani sa una, pero maumagunay ato makita sa text. Dili man puta maingon nga person, isara ni ka person ang daw. Kay ang church is composed of saved and baptized believers man. So kaning daw nga verse number 11 speaking of the Church of Philadelphia. So meaning to say, Church of Philadelphia, keep that thou hast, that no man take thy crown. So in closing, we must hold fast to our faith and our duty. But most importantly, church as a whole, maunang importante kaayo nga magtinabangay ta. Maunang importante kaayo nga united ta. Church as a whole, we are to hold fast to our love for the brethren. Let's pray and encourage one another. Avoiding backbiting. Amen? Envying, strife, and divisions. Let's stay united and together, striving to keep the crown. Naaday tayo crown as a church. Okay, so basahon na ninyo otro sa inyong balay. Basta ako, dili man po na sa importante kay major gyud nga doctrine, pero speaking o basta ka ng thou dira, no?
thou is speaking to the Church of Philadelphia. So kita di ay as church as a whole na apod tay crown. So i-maintain na to atong faith, atong duty, ang atong love for each other, and one day in heaven makadawat tag crown.